So sinabi po ito ni Apostol Pablo. Basahin nga muna natin yung pinagkunan ng ating paksa. Patid na Alicia. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Datupwat, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yan. So, yun natin tatalakayin, ano? Nananatili raw yung tatlo, pananampalataya, pag-asa at ang pag-ibig. Pero yung pinakadakila ay ang pag-ibig. Alaman din natin bakit ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Unahin muna natin yung pananampalataya. Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ano ang meaning ng pananampalataya sa banal na kasulatan? O sa inyong sariling opinion, no? Pagkaunawa, ano ba ang pananampalataya? Ha? Tita Blessy, sagot doon. Ano ang pananampalataya? Ayun yung Kapanatagan sa mga bagay na inaasahan at hinihintay. yan. Tingnan natin, no? Sa banal na kasulatan, pakibasa natin. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Okay naman. So, ayan. So, yung pananampalataya, yun yung mga hindi mo pa nakikita, nananampalataya ka na. Hindi man natin nakita yung Diyos. Pero nananampalataya tayo na mayroon Diyos. Di ba? Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya yung pananampalataya, yun yung ating buong pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako kahit hindi pa natin nakikita yung katuparan. Nananampalataya tayo doon sa Kanyang ipinangako. Di ba? Ang Kanyang pangako, ang aking lingkod na matuwid, hindi ko pababayaan. Di ba? Hindi ko pagkukulangin. Ang aking lingkod na matuwid, mayroong pag-asa doon sa pangako niya na hindi nakikita pa. Yung buhay na walang hanggan. Ngayon, pagdating doon sa pananampalataya, sino nga ba dapat natin sampalatayanan? Sino ba dapat natin sampalatayanan? Ha? Sino dapat nating sampalatayanan? Si Ichi. Sino ba ang dapat nating sampalatayanan? Panginoong Diyos po. Ayun, ang Panginoon Diyos. No? Tingnan natin, pakibasa nga. Huwag magulumihanan ang iyong puso na magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ayan. So, ang sabi, ang Panginoong Kristo nagsasalita, ano? Ang sabi niya, huwag maguluhan. No? Huwag maglumihanan yung inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. Sa Kanya, ang Panginoong Kristo. Kaya ang dapat nating sampalatayanan, dalawa, Diyos at ang Panginoong Kristo. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Diba? So, pagdating sa pananampalataya, tulad nga ng binasa natin kanina, yun daw yung kapanatagan sa mga bagay na hinihintay natin, sa mga bagay na hindi pa nakikita, nakatunayan na mayroong pananampalataya. Halimbawa, next. Nagagalaw ba yan? Nagagalaw siguro yung screen, kaya ayaw. Yan. Si Abraham, nung inutusan, nung umalis doon sa kanyang
mga kamag-anak sa bayan ng kanyang mga kaanak. Inutusan siya na pumunta doon sa lupang pangako ng Diyos. Hindi alam ni Abraham kung saan yun. Pero dahil doon sa pananampalataya niya sa Diyos, naglakbay siya. Kasama niya yung kanyang pamilya. No? Ang pagkakaalam ko, 70 sila na naglakbay. Doon na dumami sila sa kanilang paglalakbay. So dahil doon sa pananampalataya nila, kahit hindi pa alam ni Abraham kung saan yung lupang pangako na yun ng Diyos, naglakbay sila. Di ba? Yun yung pananampalataya. Si Noe, di ba? Nung utusan ng Diyos, wala pa namang ulan nun, wala namang bagyo, pero inutusan siya ng Diyos na gumawa ng daong. Bunga nung kanyang pananampalataya, sumunod siya sa Diyos. Hindi pa niya nakikita na mayroong masamang panahon. No? Pero ginawa na niya. Kumilos na siya, ginawa niya yung inuutos ng Diyos sa kanya na gumawa ng daong. Ginawa niya yon bunga ng kanyang pananampalataya. Di ba? Parang halimbawa kuminsan, di ba, yung mga magulang, merong kamaliit na anak, 2 taon, 3 taon, minsan ilalagay doon sa table lalagay sa table, tapos patatalunin yung bata. Di ba? Sasaluhin nung tatay o nung nanay. Yun namang bata, tatalon naman. Bakit? Kasi nandun yung kanyang paniniwala na hindi siya pababayaan nung kanyang magulang. Naniniwala siya na siya ay sasaluhin ng kanyang tatay o ng kanyang nanay. Ganon din naman pagdating sa pananampalataya sa Diyos, no? Na ginagawa natin, sumusunod tayo sapagkat alam nating yun ay kalooban ng Panginoon. Kaya, yung paniniwala ay hindi basta pagtitiwala sa sarili, kundi sa Diyos. So, pamaya, sa teksto natin, yun din yung ating paksa, paliliwanag sa ating pamaya, yung pagtitiwala at pananampalataya. Ngayon, ano yung pangalawa? Pag-asa. Ano ba yung pag-asa? Tingin nyo, ano yung pag-asa? Pananampalataya, may bigay na yung meaning, yung pag-asa, ano sa palagay natin? Ano ba yung pag-asa? Sister Bing, okay, pag-asa. Paniniwala. Ano pa? Ano ang magagawa sa atin may tutulong din sa atin ng pag-asa? Tingnan natin nga ilang mga mahalagang kahulugan ng pag-asa. Ako nababasa, medyo maliliit So yung pag-asa, may katiyakan. Ang pag-asa sa Biblia ay hindi haka-haka o sana mangyari, kundi may matibay na batayan dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Nagtitiwala sa Diyos. Ang tunay na pag-asa ay nakatuon sa Diyos at sa kanyang kakayahang tuparin ang kanyang ipinangako. Nagbibigay ng lakas at pagtitiis. Ang taong may pag-asa ay hindi madaling mawalan ng loob dahil alam niyang may mabuting layunin ng Diyos at may gantimpalang naghihintay sa mga nananatiling tapat. At nakatuon sa buhay na walang hanggan, isa sa pinakamahalagang pag-asa ng mga sumasampalataya ay ang pagtanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ayon sa pangako ng Diyos. Diba? Kasi tayo, diba? Kaya tayo nagtitiis dahil alam natin meron tayong pag-asa. Merong pangako ang Diyos. No? Hindi lang doon sa buhay na walang hanggan, kundi maging dito sa lupa, na bilang tayo nabubuhay dito sa sanlibutan, sa physical, nandoon yung pangako ng Diyos. Gaya na nabanggit ko kanina, yung aking wikang lingkod, hindi ko pababayaan, hindi ko pagkukulangin. No? Pangako ng Diyos yun. Pag-asa natin yun, na tayo ay hindi pababayaan ng Diyos. At yung pinakahigit sa lahat, yung pangako
na buhay na walang hanggan. Tingnan din natin yung ang sabi ni Apostol Pablo kay Tito tungkol dun sa pag-asa. Pakibasa nga. Si Pablo, na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan sa ayon sa kabanalan. Sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Yan. So, meron tayong pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Ano pa? Sa Roma, ang sabi rin ni Apostol Pablo, Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat, kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay natin ang pagtitiis. yan. So, para yung pag-asa na ating inihintay na yon, kinakailangan mayroong pagtitiis. Diba? Para makuha natin yung bagay na ating inihintay. Yung pag-asa na hindi pa natin nakikita, yun yung tunay daw na pag-asa. Kaya lang, kailangan mayroong pagtitiis. Sapagkat hindi mo makakamit yung pag-asa na iyong hinihintay kung wala kang pagtitiis. Diba? So, kinakailangan ng pagtitiis. At kung paano natin makakamit yung pag-asa na yon, na ipinapangako sa bawat isa sa atin, pakibasa. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yan. Para makamit natin yung pag-asang ating inihintay, mabuhay daw tayo kay Kristo. Paano bang mabuhay kay Kristo? Kinakailangan, sundin mo yung kanyang mga utos. Kinakailangan, gawin natin yung ating tungkulin bilang iglesia ng Diyos. Di ba? Para tayo ay makamit natin yung pakinabang na yon. Mabuhay tayo kay Kristo para yung pag-asa na ating inihintay, makamit natin. Tulad ni Apostol Pablo, no? Tiniyak niya yung kanyang, yung pag-asa na yon, makakamit niya yon. Ano kanyang sinabi? Sa ikalawang Timoteo 4:7-8, Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ang pananampalataya, buhat ngayon ay natataan sa ako ang akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa Kanya pagpapakita. yan. So doon, meron na, tiniyak na ni Apostol Pablo yung pag-asang kanyang hinihintay na hindi niya nakikita pa, sinasabi niyang, makakamit niya yon. No? Ibibigay sa kanya ng Panginoon yun. Bakit? Nakipagbaka daw siya ng mabuting pakikipagbaka. Iningatan niya yung kanyang pananampalataya. Kaya, nasisigurado niya sa kanyang sarili na yung ipinangako ng Diyos sa kanya at sa lahat, makakamit niya. Kaya sabi niya, hindi naman niya inaangkin siya lang At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So, kapag ginawa din natin yung ginawa ni Apostol Pablo, yung kanyang mga lakad, tinapos niya, nakapagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka, hindi masama, kundi ayon sa kalooban ng Diyos, tinapos niya yung kanyang takbo hanggang kamatayan, hindi lang ngayon, no? Kundi hanggang kamatayan, ginawa niya yung kanyang tungkulin sa Diyos, hindi yung imi-stop ka, tuloy, stop, parang putol-putol, hindi pwede yun. So, baka abutan tayo dun sa putol, no? Kinakailan, dire-diretso. Kung papaanong si Apostol Pablo, tinapos niya, mula nang siya itawagin, hanggang siya ay mamatay, tinapos niya yung kanyang tungkulin sa Diyos. No? At iningatan niya yung kanyang pananampalataya. Kaya, nasa kanya
Sinasabi niya, makakamit niya yun, ipagkakaloob sa kanya ng Diyos. Yung pangako na yon na buhay na walang hanggan. Kaya, bakit ba tayo sumusunod sa Diyos? Dahil lang ba doon sa reward, doon sa buhay na walang hanggan? Kung susunod ang isang tao dahil lamang sa pag-asang magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan, maaring ang pangunahing motibo niya, yung gantimpala. Ngunit ipinakikita rin sa banal na kasulatan na yung pagsunod sa Diyos ay dapat nagmumula sa pag-ibig, pagtitiwala, at pagkilala sa kanyang kabutihan, hindi lamang sa paghahangad ng gantimpala. Bakit tayo sumusunod sa Diyos? Tulad ng sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ba't na iba rito to? Teka. Hindi ko pala nalagay yung talata na yun, ano? Yung sabi ng ating Panginoong Hesukristo kung bakit sumusunod tayo, ang sabi niya, sinabi ni Hesukristo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya, doon sa, yung pag-ibig, ang siyang pangunahing dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Diyos. Diba? Tingnan natin, hindi lang din doon sa mga kaya ka sumusunod dahil pinagpala ka ng Diyos. Diba? Doon sa nangyari kay Job, kabaliktaran. Hindi siya sumunod sa Diyos, hindi siya tumalima sa Diyos dahil doon sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa kanya. Nung dumating sa kanya yung malaking dagok sa kanyang buhay, nawala ang kanyang mga anak, namatay lahat, ang kanyang kabuhayan na naubos, no? Nagkasakit pa siya, pero patuloy niyang pinasalamatan ng Diyos. Patuloy siyang sumunod sa Diyos. Diba? Dahil sa pag-ibig. Hindi dahil na ang inihintay niya yung mga material na bagay. Hindi eh. Kaya sa sumusunod, dahil naniniwala, nagtitiwala, sumasampalataya siya sa Diyos. Andun yung kanyang pagtalima sa Panginoon. Pero sa kabilang banda, hindi rin naman mali na umasa doon sa ipinapangako sa ating buhay na walang hanggan. Ang pag-asang yon ibinibigay ng Diyos upang magbigay ng lakas ng loob, ng pagtitiis. Diba? Kaya tayo nagtitiis dahil mayroong pangako ang Diyos. Parang sa isang magulang. Halimbawa, yung bang anak susunod lang sa kanyang magulang dahil mayroong reward? Dahil pinangakuan lang ng magulang. Sige, pagka ginawa mo ito, bibigyan kita ng pasalubong. O kaya, dahil lang ba susunod yung anak dahil natatakot siya ipapaluin ng kanyang magulang? Hindi ba? Susunod yung anak dahil alam niyang yun ang tama. Dahil mahal niya yung kanyang mga magulang. Susundin niya yung kanyang mga magulang dahil sa pagmamahal. Dahil sa paggalang. Dahil sa pagtalima, pagpapasakop sa kanyang mga magulang. Hindi dahil dun sa reward o dahil siya ipapaluin, kaya lamang siya susunod. Ganon din naman pagdating sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil lang doon sa reward na buhay na walang hanggan. No? Pero yun yung pinakatalagang purpose natin na makuha yung buhay na walang hanggan. Pero kaya tayo sumusunod dahil meron tayong pagkilala, pagpapasakop, pag-ibig sa Diyos. Diba? Kasi pagka napakahalaga rin ng pag-asa, sa buhay lang ng tao, pagka sinabi sa iyo halimbawa, may sakit ka, sinabi sa iyo ng doktor, wala ka ng pag-asa, tinaningan ka na, ano mangyayari sa iyo? Malulumbay ka. Di ba? Kung sa isang
babae, dalaga at binata. May nanliligo na binata sa dalaga. Ang sabi ng dalaga ay, wala kang pag-asa sa akin. Ano mangyayari sa kanya? Malulumbay. Di ba? Malulungkot yun. Pero pagka binigyan ng pag-asa, nandun yung sigla. Kaya ganun din naman. Pagdating sa ating pananampalataya, binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. No? Na tayo'y kanyang tutulungan, hindi niya tayo pababayaan, at higit sa lahat doon sa pangako na buhay na walang hanggan. So yun yung napakahalaga din ng pag-asa. Parang sa isang tao rin na nagtanim ka ng, magsasaka ka, nagtanim ka ng prutas o ng halaman, araw-araw mong dinidiligan yan, pero hindi mo naman nakikita kung anong mangyayari doon sa iyong tinanim. Hindi mo alam kung ano yung kalalabasan, magbubunga ba yan? Di ba? Pero bagamat hindi mo pa alam, hindi mo pa nakikita kung marami ka bang aanihin, patuloy mo lang ginagawa na may pagtitiis. Dinidiligan mo yung iyong mga halaman, yung iyong alagang pananim, gulay. No? At alam mo na meron kang pag-asa na darating yung panahon, meron kang aanihin. Ganun yung pag-asa. No? Ganyan din pagdating sa lingkod ng Panginoon. Patuloy lang tayo nagtatanim. Anong ating tinatanim? Mabuti. Di ba? Nagtatanim tayo ng mabuti sa Diyos, sa kapwa, alam nating aani tayo bandang huli. Yung pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Ang pag-ibig ay mapaghinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghil, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapaglalo, hindi nanguguling, mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot, hindi inalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, hindi nakikigalak sa katotohanan, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tagtatapos, maging mga wika ay ititigil, maging kaalaman ay mawawala. Yan. So yung pag-ibig, kusang pagpapahalaga sa Diyos at sa kapwa. No? Yung pag-ibig, handang magsakripisyo na walang hinihintay na kapalit. Yun yung pag-ibig. Diba? Gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Tumutulong ka na hindi ka naghihintay ng kapalit. Diba? Gumagawa ka dahil nandoon yung iyong pag-ibig. Bakit? Dahil ang Diyos mismo, ano ang sabi? Sa unang 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Diba? So napakahalaga pala nung pag-ibig. Yung pag-ibig na binasa doon na hindi gumagawa ng mahalay, pero ngayon nawawala na kuminsan ng pag-ibig, di ba? Lalo na ngayon sa panalangin nating mahal na elder, nangyayari sa sanlibutan ngayon. Lumalamig. Yun naman ang sinasabi sa banal na kasulatan eh. Darating yung panahon na ang pag-ibig, wika ng marami ay lalamig. Di ba? Nawawala yung pag-ibig. Pagka ang pag-ibig ang nawala, puro kasamaan na ang mangyayari. Kasi kung may pag-ibig ka, hindi ka gagawa ng masama sa iyong kapwa. Kung may pag-ibig ka, gagawa ka nang wala kang hinihintay na kapalit. Di ba? Yun yung pag-ibig eh. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, napakahalaga nung pag-ibig. At kung paano ipinakikita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa tao, ano ang ginawa ng Diyos? Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Sinong sasagot? Paano ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin? Paano ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin?
Binigay yung kanyang bugtong na anak. Tama. Pakibasa nga. Sa paggayon lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun. Siya ang unang umibig sa atin. Di ba sabi sa banal na kasulatan? Hindi tayo ang unang umibig, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ano ang katunayan? Binigay niya yung kanyang anak, yung bugtong na anak. Diba? Isinugo niya yung kanyang bugtong na anak para sa kasalanan ng buong sanlibutan. So napakahalaga natin sa Diyos sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Kaya ganun na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw niya na tayo mapahamak. No? Ang tao na lang ang gagawa ng kanyang kapahamakan. Hindi naman tayo nilikha na robot. So meron tayong kani-kanyang pag-iisip, magpasya, kung saan mo gusto, kaliwa o kanan, ikaw ang magpapasya. Di ba? Pero ang gusto ng Diyos, maligtasan lahat. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Kaya nga isinugo niya yung kanyang bugtong na anak. No? Ang tao na lang, kuminsan, siyang umaayaw, lumalayo dun sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita, ibinigay niya para sa tao. Kaya yung tunay na pag-ibig ay hindi lamang salita, ito ay nakikita sa gawa. Ngayon, base doon sa pinagkunan ng ating paksa kanina, kung bakit kailangan yung tatlong iyon, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Una, yung pananampalataya, ito yung nagsisimula ng ating relasyon sa Diyos. Kung walang pananampalataya, kalulugdan ba tayo ng Diyos? Tingnan natin. 11:6 ng Hebreo. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Ayan. So, kung walang pananampalataya, ay hindi raw magiging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Lumalapit ka sa Diyos, wala kang pananampalataya, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Paano kang lalapit sa Diyos nang wala kang pananampalataya? Ang lahat ng lumalapit sa Diyos, kinakailangan mayroon munang pananampalataya. Ito yung nagpapatatag din sa bawat isa sa atin. At pagdating din sa talatang 16, tungkol sa pag-asa, ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa kamakatuwid bagay ang sa langit, kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ayan. So yung pag-asa natin, nagnanasa sila wika ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Tayo man, gayon din. Naghahangad tayo nun na isang magaling na lupain. Saan yun? Doon sa langit. Yun na nga yung pag-asa natin doon sa buhay na walang hanggan. Kaya, yun yung nagpapatatag sa atin habang naghihintay tayo. Hindi tayo sumusuko sa maraming mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin. Laging nakatanaw tayo doon sa malayo na hindi naman natin literal na nakikita yung pag-asa na yun na makamit yung buhay na walang hanggan. Hinihintay natin yon. Yun sa langit, wika. Kaya, nagtitiis tayo para makamit natin yon. Yung tungkol naman sa pag-ibig, Sa ganito'y magkikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. yun, pagkakakilanlan pala yun. No? Nagpapatunay na tayo ay alagad ng Panginoon. Kaya, pagka pala ang tao ay walang pag-ibig, pinakikita lang niya na hindi siya alagad ng Panginoon. Hindi siya lingkod ng Diyos kapag ka walang pag-ibig. So napakahalaga ng tatlo na yon.
Nananatili wika yung tatlo na yun. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Napakahalaga. At kung bakit ang pag-ibig ang pinakadakila, bakit nga ba? Kasi sabi sa binasa natin sa una natin binasa pinagkunan ng ating paksa, at ang pinakadakila wika rito ay ang pag-ibig. Bakit kaya? Bakit ang pag-ibig ang pinakadakila? Ha? Bakit kaya? Pag-ibig ang pinakadakila. Sister Lorena. Sapagkat pag may pag-ibig po tayo, lahat po ng gagawin po natin ay naayon sa Panginoon Diyos. Kasi kung may pag-ibig po tayo, galing po sa Panginoon Diyos yung pag-ibig. Pinagkalooban po tayo ng pusong may pag-ibig. Kaya ang magagawa natin, puro naayon po sa Panginoon Diyos. Ayan. Salamat. Gaya ng sabi mo, galing sa Diyos yung pag-ibig. Bakit? Binasa na rin natin kanina kung bakit ang pag-ibig ang pinakadakila. Ano ang sabi? Ulitin lang natin. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayun. Ang Diyos ay pag-ibig eh. God is love. Kaya yun ang pinakadakila. Di ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Sa Kanya, nagmula yung pag-ibig. Siya ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, pinakadakila ang pag-ibig. Kaya ano rin sabi ni Apostol Pablo, kapag ka nakapanghula ka man, pag alisin natin yung pag-ibig, marami ka mang kaalaman, nagbigay ka man, pero wala kang pag-ibig. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Okay, basa nga. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, tatapwat wala akong pag-ibig, ay akong naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Ayan. So, pinakita lang doon na kahit gaano ka kagaling magsalita, kahit gaano ka mang katalino, magsalita ka man ng iba't ibang wika, pero wala yung pag-ibig, wala din daw halaga. No? Wala itong tunay na halaga sapagkat wala yung pag-ibig. Parang wikang tanso na tumutunog, batingaw na umaalingaw-ngaw. Gumagawa ka lamang ng malakas, na ingay, ngunit walang tunay na pakinabang. Maingay ka lang, pero walang mensahe yung iyong sinasabi. Wala ring pakikinabangan doon. Kaya ibig sabihin, yung isang taong nagsasalita ng mahusay, ngunit walang pag-ibig, ay maaaring makatawag pansin, ngunit ang kanyang mga salita ay walang espiritual na kabuluhan at hindi nakapagpapabuti sa iba. So, wala rin daw halaga yon. Sa talatang 2, ano pa sabi? At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pat mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Ayan, biro mo yun. Pananampalataya mo na yun. Makapagpalipat ka ng bundok, makagawa ka man ng maraming himala, pero wala daw yung pag-ibig. Wala daw kabuluhan. Sa 3, At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangan sa akin. Yan. So, ganun man, matulungin ka man, bigay mo man yung buo mong kabuhayan, no? Bigay mo man yung sarili mo, pero wala daw pag-ibig. Wala din. Kaya, doon ipinakikita, napakahalaga ng pag-ibig. May pananampalataya ka, walang pag-ibig. Walang kabuluhan yung pananampalataya mo. Diba? Napakahalaga nung pag-ibig. Kaya ang sabi, pinakadakila ay ang pag-ibig. Kaya, ang pananampalataya,
ang siyang humahawak sa kamay ng Diyos. Ang pag-asa ang tumitingin sa mga pangako ng Diyos. Ang pag-ibig ang kumikilos ayon sa puso ng Diyos. Kung may pananampalataya, ngunit walang pag-ibig, kulang pa rin yung buhay natin sa Diyos. Ang pananampalataya ang ugat, ang pag-asa ang tangkay, ang pag-ibig ang bunga, kumbaga sa isang punong kahoy. At ang bunga ang nakikita ng lahat. Kaya, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 1:3, nung banggit, na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama, ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. ayan, kailangan talaga merong pagtitiis sa pag-asa doon sa ating Panginoong Kristo. Kaya yung tunay na lingkod ng Diyos, hindi lamang naniniwala sa Diyos, ipinapakita niya ang kanyang pananampalataya sa gawa, ang kanyang pag-ibig sa paglilingkod, at ang kanyang pag-asa sa pagtitiis hanggang sa wakas. Kaya, pwede nating tanungin yung ating sarili, lumalago ba yung aking pananampalataya sa Diyos? Matatag pa ba yung aking pag-asa sa kanyang mga pangako? Nakikita ba sa aking buhay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa? Pwede nating i-evaluate yung ating sarili. Nagagawa ba natin yon? Nasa atin pa ba yung lahat ng yon? Kaya, ang isang ganap na alagad ay hindi lamang may pananampalataya upang sumampalataya o pag-asa upang